So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Super duper ang dami ng inyong katanungan ngayong araw na ito. Actually kahapon. Okay, nakakatuwa kasi nagsisiksikan yung mga questionnaire natin, yung mga nagko-comment. Anyway, maraming salamat mga kamanok kasi nagtitiwala kayo sa ating mga recommendations, sa ating mga pinapayo dito. Anyway, lahat po ng yan ay ating iisa-isahin at hihimayin sa bawat video. Kung hindi naman po kayanin ng isang video, so possible magpa-follow up ako ng sunod na video para sagutin yung iba pa nating mga katanungan. Okay? Kung halimbawa naman mga kamanok na meron tayong nalisanan or nalaktawan na mga tanong hindi natin nasagot, i-follow up nyo lang ulit. Okay? So ulitin ko po ang sagot. And anyway, most of our question, minsan nasasagot ko na yung iba, hindi lang napapanood nung iba. Tatandaan nyo mga kamanok hindi lang isang tanong ang maaaring sagutin ko sa loob ng isang video. So mas maganda, from start hanggang sa matapos, panoorin nyo po sana. Alam ko naman po kasi na makakatulong din yung ibang mga tips natin, hindi man ngayon, pero sa mga susunod pang araw, kapag na-encounter nyo pagdating sa pagmamanok. Basta tapusin nyo lang at sinasagot ko naman po dyan isa-isa. Anyway, wag natin masyadong patagalin, masyadong marami to, simulan na kaagad natin. So, ang una nating katanungan ay galing kay Ricky Estrada. Okay, so ito yung unang katanungan na galing sa kanya. Idol, ano pong pwedeng gawin pag hindi natutunawan ang manok? Napasuka ko na po pero nung pinakain ko uli, ay di na uli nagtunaw. Ilang araw na po siyang ganito, namamayat na po siya. Actually mga kamanok pag hindi po nagtunaw yung isang manok, kailangan bigyan nyo muna siya ng Voltflex. Kung halimbawang magbibigay kayo ng pagkain ngayon, nakita mo, hindi siya sumasalubong sa iyo, possible may problema talaga sa kanyang panunaw. Kapag ganun, wag mo nang pakainin yan. Bigyan mo na lang yan ng tubig, then subuan mo ng Voltflex KQ. Ngayon, kung ang nangyari nga, pinasuka mo na siya kasi nga ilang araw na doon sa kanyang butse, yung pagkain, baka makontaminate, so wag mo muna siyang pakainin. Okay, bigyan mo lang siya ng Voltflex. Then pag nakita mong sumasalubong niya siya sa iyo, ang ibigay mong pagkain sa kanya is chick booster. Okay, kalahating kutsara lang. Hindi po pwedeng pellet, hindi po pwedeng grains ang ibigay. Naku, matigas. Mahirapan siyang tunawin. Kailangan chick booster o basta crumble. Basain nyo lang. Kapag tumuka ng dalawa, okay na yon. Basta yung tubig laging available para hindi siya ma-dehydrate. Okay? So, araw-araw ang bigay ng Voltflex hanggang sa bumalik po yung gana ng manok sa pagkain. Okay, talagang babalik yan. Hindi matutunawan kapag pinakain nyo mga matitigas. Sa ngayon, Voltflex muna, then soft feeding muna kayo. Okay? So, next question tayo. Galing kay Vilma Estiala. Okay? Kamamay, maganda po bang ihalo ang hilaw na itlog sa patuka ng manok? Sana po mapansin nyo po. Maraming salamat po. So mga kamanok, ito pong hilaw na itlog na ganito, noon naghahalo ako. Pero nakita ko, minsan yung ibang mga manok, nahihirapan silang mag-drop. Okay, ibig sabihin, nahihirapan silang umipot. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ganun kaganda ang kanilang droppings Minsan nagkakasalmonella sila. Yung parang nag-iipot or nagtatai yung manok, which is hindi maganda yung digestion ng manok. Minsan bumabagal ng panunaw. Kaya ang ginawa ko dyan, nilalabon ko na lang yung itlog. Okay, then chinachop ko, saka ko inihahalo. Mas maganda pa yung ganon kaysa sa hilaw. Okay, possible hindi maging maganda ang panunaw ng manok o yung ipot ng manok kapag kaganon. At saka kapag ka-maintenance, huwag na kayong maghalo ng itlog kasi napakagastos. Okay? Napakagastos. Pwede naman kayong gumamit ng fermented Jackie oats kasi nasa kanya na po talaga yung lahat ng kailangan ng manok pagdating sa kanyang kalusugan. Yun namang itlog na ganyan, okay, choice nyo naman yan Kung may budget kayo po, pwede pero ilaga nyo po. Mas makakatulong at magbe-benefits ang mga manok ninyo kung ilalaga po ninyo. Pero kung hilaw, pipigain po ninyo at hahaluin, hindi ko po yan inre-recommend. Okay? So next question po tayo. Ito naman, galing kay Wang Chulsun. Ayan, so, idol, normal lang ba na may mga manok na pag naglulugon ay hindi po nagiging matured?
Yes, normal po ito mga kamanok. Normal po ito. Lalo na kung yung manok po ay tumutubo na po yung mga balahibo, nakikita nyo na po na medyo mapuputi na po yung pinagsibulan ng balahibo, wag nyo po itong hahawakan kasi masakit po yung katawan nila. Ngayon, talagang mawawala po yung pagka-maturing ng manok kapag yung sumisibol na po kasi masakit po sa katawan. Masakit po yun sa katawan at normal po talaga na nangyayari yan. Hayaan mo lang siya, isuga mo lang siya dyan, hayaan mo maglakad-lakad, tumuka-tuka ng mga pebbles, mga bato-bato, buha-buhangin, ng mga damo-damo. Mas makakatulong yun para mas mabilis na mawala yung stress sa kanyang katawan. At syempre, yung manok maging happy. Okay, kasi the more na nilalapitan mo, tatakbo talaga yan. Kasi masakit ang katawan. Ayaw nilang hinahawakan, ayaw nilang hinihipo sila. Okay, so normal po yan mga kamanok. So next question po tayo. Ito naman galing kay Jing. Okay, so Jing, ito yung katanungan mo. Okay lang ba, kamamay, kung one day one eat, may Jackie Oats at molasses na inihahalo sa patuka? Okay, yes mga kamanok. Kung one day one eat, required po talaga na maghalo kayo ng fermented. Fermented Jackie Oats. Pero yung molasses, wag nyo na pong rektang ihalo. Maluluogan yung manok. Kasi maganit po yan eh. Maganit po. Yan po ay magaspang. Tsaka malagkit. Magbubuo-buo po yung patuka. Mahirap lunukin. Sasabit po yan dito. Kasi ano po eh. Kasi malapot. Kung maaari nga mga kamamay, dapat yan medyo malabnaw. Mas maganda kung may molasses kayo, kumuha kayo ng talbos ng damo, talbos ng gulay, kung ano mang talbos dyan, talbos ng kangkong, talbos ng paragis, talbos ng saluyot. Ibabad nyo po sa sa timba, yung mga talbos-talbos, tapos yung pong molasses, yan po ang gamitin po ninyong pambabad. After 7 days, makikita nyo po, excuse me, mabubulok po yung mabubulok po yung mga damo-damo, yung mga halaman, then yung magiging sabaw, yun po yung tinatawag nating fermented juice. Fermented plant juice, mga kamanok. Yun lang ako, ha? At yung pong fermented plant juice na yon, yun po ang napakasustansya. Kasi meron po yung electrolytes eh. At the same time, yung natural fermentation, yun po ang napakaganda pagdating sa ating mga alaga. It's either sisiw or mga tandang. Ihahalo po natin ito sa painom pag atin po itong na-ferment. Pag yan po ay nabulok, yun po napakasustansya. Ngayon, sa one day one eat, kailangan talagang required na merong fermented Jackie Oats. Kasi yun po ang magbibigay ng vitamina para po talagang maging effective sa katawan ng manok yung pagkain na ibibigay ninyo. Kasi kung hindi po mayaman sa probiotics yung pagkain na inyong ibibigay, lalong mamamayat kapag naka one day one eat ang inyong mga alaga. Kaya required na may fermented Jackie Oats kahit naka one day one eat, bumubulto pa rin ang mga manok ninyo. Okay? So next question po tayo. Okay. Ito naman galing kay Philip J. Sohor. Kamamay, tanong ko lang po, ano po ang pinakamabisang ibigay para tumubo agad ang balahibo sa pakpak po? Salamat sa sagot at sana po ay masagot mo po, idol. Kung naglulugon po ang inyong mga alaga at gusto nyo pong pabilisin ang pagtubo ng mga balahibo sa kanilang katawan, I recommend to give fish oil. Okay? Yung fish oil po na yun, makakatulong po yun para mas maging mabilis ang pagtubo ng mga balahibo ng inyong mga alaga tapos smooth at maganda. Kasi yung pong oil na yun, ay makakatulong sa mga balahibo nila para mas mabilis pong tumubo. Pero actually naman, talagang normal po talaga, tutubo naman talaga yan. So makakatulong lang yung oil na yon para mas maging maganda ang tubo at mabilis nung balahibo ng ating mga alaga. So mas maganda, naka-cord lang yung mga manok, then bigyan mo paminsan-minsan, kahit mga 2 times per week ng fish oil, makakatulong po ito. Okay? So maliwanag tayo dyan kamamaya. So next, question po tayo. Ito naman galing kay Tomas Domingo. Magandang araw kamamay. Maraming bitamina ang mabibiling products. Ano po ang pinaka-importanting bilhin? Kaya para i-stock. Diretso naman ang fermented Jackie Oats ko sa pagkain nila at kung bitamina ang ibibigay laging pagkatapos ba kumain.
Yes, mga kamamay, kung bitamina, po pwede, o karamihan pagkatapos kumain. Pero meron din namang mga bitamina na bago kumain, kagaya ng Super Aminoplex. Bago kumain, kailangan after workout natin ibigay bago kumain, saka natin bibigyan. Pero yung kagaya ng mga Voltflex, mga Vitamin Pro, mga El Toro, yan after feeding po. So, depende po ito. Then, sa mga bitamina naman na dapat mong i-stock para magamit sa iyong mga alaga, so, possible, ang pwede kong i-endorse lang sa iyo, Vitamax lang. Kasi kung may fermented Jackie Oats naman na inihahalo na, wala na magiging problema dyan. Kasi nasa kanya na lahat ng bitaminang kailangan ng manok eh. Fermented Jackie Oats. Maganda, tipid pa. Hindi ko na kayo pagagastusin. Kung gusto mo talaga ng magandang katawan, Vitamax lang ang iyong i-stock, i-maintenance sa alaga po ninyo. Habang kumakain ng fermented Jackie Oats na may halo, magbigay kayo ng Vitamax kahit monthly. Makikita nyo po talaga ang napakagandang hipo ng inyong mga alaga. Okay? So next, question po tayo. Ito naman galing kay Flor Daniel. Idol, nagbabad ako ng Jackie Oats pero naubos ang tubig. Pwede bang dagdagan ulit ng tubig? Actually mga kamanok, kung tama po yung ratio ng dami ng inyong pagbababad, sabi ko nga palagi sa inyo, kung ang dami po ng Jackie Oats, pag nilagay nyo po sa lalagyan is ganyan po kataas, kailangan ganyan din po kataas yung tubig na inyong ilalagay. Doblado po dapat, o I mean is 50-50. 50% ng tubig, 50% ng dami ng Jackie Oats. Kung yan man ay maubos, normal kasing mauubos talaga kasi sisip-sipin. So, wag mo nang lagyan. Kung tama naman yung ratio ng tubig at nung Jackie Oats nung first day, sadya po yung mauubos, i-absorb ng Jackie Oats. Makikita mo, yung buti ng Jackie Oats ang tataba kasi nasa loob na po yung tubig. Sadya pong ganyan. Salo ka lang, wag mo na salukin ng tubig, yun lang grains, ihalo mo sa patoka. Pagka hindi mo sinasandok yung sabaw, makikita mo sa kagagamit mo ng grains araw-araw, magpapantay pa rin yan. Yung sabaw, ka-level na rin ng grains. Huwag mo nang dagdagan pa kasi masisira lang ang fermentation, tatabang. Okay? So next, question po tayo. Okay, ito galing kay Giovanni Atupan. Ayan, so idol. Tanong lang, yung manok na 4 months old nagluluha ang mata at nagbububula. Pero malakas naman kumain at malaki ang katawan. Ginamitan ko na ng Oculin pero di naman nawala. Binigyan ko ng Sulpar, QR at Premoxil pero di naman nawala. Sana masagot mo from Southern Leyte. Okay? So sa mga nagtatanong po dyan para sa mga ganyang klase ng pagluluha at nabigyan nyo na po ng antibiotic, oral antibiotic, ito na po ang aking i-advertise sa inyo. So Spectromax L. Ito po ang inyong gamitin kung halimbawa yung mga alaga po ninyo ay nagluluha, may coryza, may sipon na hindi matanggal, may halak. Ito po, injectable supplements na talagang makakatulong. Ito po ay may Spectinomycin, may Lincomycin at may Bromexin. Yan po ang tatlong sangkap na talagang magpapalabnaw ng plema. At the same time, siya rin ang tumutulong para mawala po yung infection sa loob ng katawan ng inyong mga alaga. Sa mga namamaga po ang talampakan ng inyong mga manok, po pwede rin po ito. Inject lang po tayo ng 0.3 sa mga stags and 0.5 sa may mga kagulangan ng manok for 3 to 5 days. Makakatulong po ito. Okay? So, Spectromax L po ang ating gagamitin. Then, last question po tayo mga kamanok. Medyo marami talaga at medyo humahaba na. Okay. So, ito po mga kamanok, galing kay Christian Paul Campillanos. Kamamay, paano ba gamutin yung paa ng manok, yung talampakan na mamaga? Ito, saktong-sakto. Pero wala namang bumblefoot. May dati na siyang bumblefoot pero maliit lang. Pero nawala at ngayon namamaga na. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, ito na po ang gamitin ninyo. Okay, saktong-sakto yung tanong mo. Spectromax na po ito. Okay, ito na po yung talagang lehitimo na antibiotic na maaaring makatulong sa problema mo. Kung namamaga ang paa, meron po itong mga sangkap na tumutulong para po mapigilan yung paggawa po ng buto ng protina para hindi po hindi kumalat yung infection sa paa ng manok at mas gumaling po ito. Makakatulong po itong ating si Spectromax. May Spectinomycin, Lincomycin at Bromexin. Yan po ang katangian ng Spectromax na talagang makakatulong sa infection ng inyong mga alaga sa kanilang katawan. So, 3 to 5 days po ang bigayan, injectable sa pitso, 0.3 and 0.5 po. Okay?
So mga kamanok, sana kahit paano makatulong yung ilang mga advice, recommendations ko po pagdating sa inyong mga alaga at sana ay mas marami ulit ng mga katanungan ng ating masagot at mabigyan ng magandang resulta. Okay? So see you for our next vlog mga kamanok. Mahal ko po kayo. Paalam.